Thank you that your name is powerful, Father God. We thank you, Father God, that your name is our salvation. We thank you, Father God, that Jesus, that all that you desire to your people, Father God, is able to receive it. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, that ito po yung dahilan kung bakit kami nagiging more closer sa'yo. Sa lahat ng bagay, Panginoon, na imposible, ginagawa mong posible. Father, patuloy po kaming lumalapit sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng iyong anak na si Kristo. Sa bawat isa na nandito, Ama, nagpapasalamat po kami. Purify us, O Lord, sanctify us. We thank you that your name, Panginoon, can fill your spirit sa bawat isa sa amin sa mga oras na to. Ngayong oras na to, Panginoon, patuloy ko pong inilalapit sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na patuloy mong itaas ang bawat isa sa kaunawaan, karunungan, Panginoon, at katalinuhan, Ama, at higit sa lahat sa understanding, Father God. Lord, patuloy kong dinadalangin, Ama, na patuloy kang mag-glorify sa aking buhay, O Diyos. At maging perfect ang will mo sa mga oras na to. At alam ko, Panginoon, that everything will come to pass today sa mga oras na to, na maunawaan ng bawat isa ang gusto mong maganap sa aming buhay. Father, glorify now your name and your only Son, Jesus Christ. Sa mga oras na to, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ikaw lang ang makita, ikaw ang mag-speak, ikaw maparangalan, Panginoon, sa pangalan ng aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Praise God. So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Talaga pong ako po'y talagang nagagalak din sa kabila po ng lahat ng sitwasyon at kalagayan ko. No po, dahil alam niyo naman yung aking kalagayan sa mga oras na to. No po, nagpapasalamat ako kasi binibigyan po ako ng pagkakataon ng opportunity na makapag-serve po sa ating Diyos na buhay. Nagpapasalamat din po ako na lagi siyang merong something na sasabihin para sa akin, no, at para sa inyo. Kaya ang kinakatakot ko talaga sa buhay ko po bilang servant ng Panginoon, yung hindi ako makapagsalita na po, yung tatayo ako na wala akong boses na dala ng Panginoon sa harapan ninyo. Kasi naniniwala po ako na hindi ako makakapagsalita, makakapag-preach, makakapag-teach, na po kung wala akong naririnig na tinig ng Panginoon. Kaya yun po yung pinaka-scary na tatayo po ako sa people of God, sa katulad ninyo na mga nag-aaral, 'di ba, mga pastor, na po without God's talking to me. Kaya napakahirap po talaga, kaya lagi akong merong intimacy, lagi tayong dapat gano'n, po. Kaya nagpapasalamat ako at na-appreciate ko po yung laging bago, yung laging fresh na word ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Every time po na magmi-minister siya sa inyo, po, at sa akin. Kaya kung ang Diyos po ay magpupur, magbubuhos siya every time, po, at ito po ay ating natatanggap. Ibig sabihin po, ang Diyos na sa atin. Kahit saan tayo magpunta, nasa atin siya. Napakaganda lang po kasi, kaya nga, ako po, ibinabahagi ko rin sa inyo na matuto po kayong mag-aral. Napakaganda po na nag-aaral tayo. Kaya ini-encourage ko po yung bawat isa na mag-study. Pero ang study kasi is about personal growth. Hindi yun para sa iba. Para sa iyo yun. Kaya ini-encourage ko kahit yung mga pinagkatiwala ng mga alaga sa akin na hindi ko sila pinapayagan maging tamad. Hanggat maaari, lagi kong pinapaalala sa kanila na matuto tayong mag-study. Po? Kasi yung study na yun is for you. 'Di ba? Yung message naman na ginagawa natin para sa pagpi-teach, pagpi-preach, yun yung gagamitin natin para sa katulad nito. Po? Yun yung binibigay natin sa tao. Dahil para yun sa inyo, 'di ba? Na ako po kasangkapan lang ng Panginoon. Yung mga ginagamit natin na study natin, we can use that for counseling people, 'di ba? Dahil may tinuro sa atin ng Panginoon. Pwede rin natin gamitin 'yon for discussion, 'di ba? But we cannot use it for preaching. Kasi yun yung understanding na pinaunawa sa'yo personally ng Panginoon.
No po, naintindihan niyo po ba? Kaya nga, kapag nag-i-study tayo, kailangan po based on, kasi kapag ikaw ako mismo, halimbawa po ako nag-i-study ako, ikaw nag-i-study ka, yun ay based sa knowledge mo. No, hindi pwedeng puro wisdom na galing sa Lord. No po, may knowledge na binibigay ang Diyos sa inyo. No po, may knowledge sa akin. No po. Kaya yung pinag-i-study natin based po sa ating pinag-aaralan, no, magkaiba 'yon when you speak to God's people and you don't speak of what you have. No po, kung wala sa iyo yung sinasabi mo at hindi mo nauunawaan, paano ka makakapagsalita sa harapan niyo po? Paano ako makakapagsalita sa harapan niyo kung hindi nakipag-usap sa kay Panginoon? Kung knowledge ko lang gagamitin ko, kung opinion ka lang ang gagamitin ko. 'Di ba po? Kaya napakahalaga na maunawaan ninyo ang pagtayo sa pulpito ay hindi po basta-basta. Dahil kailangan ko magsalita ng bagay na ibibigay sa akin ng Panginoon na kailangan ninyo in the side of God, hindi sa side ko. Marami akong opinion, marami po akong pwedeng sabihin sa inyo na opinion lang na galing sa knowledge ko and intellectual ko, but not in the God's wisdom. Di ba po? Kaya, kailangan maintindihan ninyo po yung kahalagahan na ikaw ang nag-a-approach. Kasi kung meron tayong ganitong klase, no po, ng approaching, level ng approaching sa Panginoon, I promise you, hindi po kayo magiging empty. Kahit saan kayo magpunta, hindi kayo magiging empty. Kapag kayo ay natututo, 'di ba, na makinig, no, at i-adapt po natin yung attitude and character po sa ating sarili na tayo ay nakikinig. Ano po, nagkakaroon tayo ng self-study sa sarili natin. Hindi tayo madadry kahit kailan. Hindi tayo matatakot na kahit saan tayo dali ng Panginoon, meron tayong sasabihin. Maging hunger po tayo na marinig ang boses ng Panginoon. Dahil sabi nga niya sa Matthew 4:4, di ba? Man shall not live by bread alone. Hindi pwedeng yung kinakain mo lang, kakainin mo. But by every word that proceed from the mouth of God. Di ba? Sabi niya, nabubuhay tayo no po, sa bawat salita ng Diyos, hindi lang sa pagkain. Kaya may ano po, no, kaya nga, there is different, may pagkakaiba. Yung binabasa mo, di ba, kinukuha mo yung Bible mo, at binabasa mo yung Bible mo. No? Huwag tayo maging pakitang tao na bit-bit mo lang yung Bible mo, pero hindi mo naman alam yung laman ng Bible mo. No po? Para lang ganito yan eh. Parang ibig sabihin po, magkaiba din yung nakikipag-usap sa iyo yung Panginoon. Amen? Magkaiba po yun. Yung binabasa mo yung, sino po nakakaranas dito? Binabasa mo yung Bible mo, pero iba pa rin yung nakikipag-usap sa Diyos. Tama? No po? Pareho silang God's Word. Tama? Narinig mo yung audible, narinig mo yung Bible. Diba? But it's different. There is Rema and there is Logos. Kaya po bilang mananampalataya, hindi lang po kayo pakinig ng pakinig. Kailangan nauunawaan nyo po yung nagsasalita, nauunawaan nyo yung sinasabi, nagkakaroon kayo ng hunger. No po? Yung kind ng spotlight po, na alam nyo na masiship, no? Magbabago yung place ninyo, na hindi na katulad ng dati. Na yung mga bagay na imposible, magiging posible, na po, kung genuine yung hunger ninyo sa Word of God. Na po, hindi basta na-feel mo kasi, di ba? Hindi lang sa feeling mo, hindi. God listen to you because of your faith, hindi sa feeling mo. Na po, kaya yung revelation po ng Panginoon, na po, nagsasalita ang Panginoon, kaya dapat po marunong tayong makinig. Kaya, kung halimbawa nagsasalita po ako, no, salamat sa Lord kasi ginagamit niya po yung bibig ko na makapagsalita dahil sa mga bagay na naririnig ko sa Kanya. Kaya, kailangan pong maunawaan ninyo, it is different when you study by yourself and it's different when God is speaking to you. Na po, dahil kapag intellectual lang ang ginagamit mo at talino mo lang ginagamit mo, opinion mo lang, that is useless. Walang power yun, kapatid. Walang kapangyarihan yun. You can only come sa harap ng mga tao o mananampalataya when you have the word, the divine word of God. Kapag may divine word ka na dala-dala na galing sa Panginoon.
Kaya ngayong oras na 'to, no po, nawa po ano, maunawaan ninyo yung pinapaunawa po ng Panginoon sa atin, no po. So, panandalian po tayo, yung kung puwede po yung kanang kamay ninyo, kanan po hindi kaliwa ano, kasi ang ibig sabihin ng right hand is power. Ilagay niyo po sa ibabaw ng ulo ninyo, no po. Tapos ipag-pray po natin na bigyan tayo ng divine understanding ng Lord, no po. Magpasalamat tayo sa wisdom na ibibigay ng Panginoon. Magpasalamat po sa knowledge na po na ibibigay ng Panginoon at spiritual na matalino na ibibigay ng Panginoon ngayong oras na to. No po, hallelujah. Let's pray po. Father, I thank you for divine understanding, Panginoon, na ipapagkaloob mo sa bawat isa sa amin. We thank you, Father, for the wisdom. We thank you, Father, for the knowledge, Panginoon. And Lord, especially the spiritual intelligence, Ama. Today, nananampalataya po ako, Panginoon, yung quick understanding na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Father, nananampalataya po ako, Panginoon, sa understanding na to, mapupulpil, Panginoon, ang calling mo sa bawat isa, Panginoon. Na Lord, even ito ay ministry lang online, Panginoon. Nananampalataya ako na patuloy kang nangungusap sa bawat isa sa amin, Ama. Kaya naman, Panginoon, hayaan mong gawin mo, Panginoon, sa mga oras na to, ang gusto mong gawin at ipaunawa sa bawat isa sa amin. Maraming maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Muli po sabi nga ng Panginoon, kung nakikita niyo po sa salita niya, na po nasa salita niya na minsan kasi akala natin, 'di ba? Tayo kasi pag di tayo sa spiritual nakatingin, ang feeling natin, ang pamilya natin, yung mga tao, nakadugo natin. Amen. Pero ang sabi ng Panginoon, nung hinahanap siya ng pamilya niya, kung nagbabasa kayo ng Bible, ang pamilya ko, ang nanay at tatay ko, yung mga taong nakikinig sa akin. 'Di ba? Ang kapatid ko, yung mga taong sumusunod sa akin. 'Di ba? Those who obey God, sabi niya. Yun daw yung pamilya niya. No po? Yung nag-o-obey. Amen? Kaya nga, huwag kayong magtaka kung madalas po yung mga mahal nyo sa buhay ang nananakit sa inyo, mga mahal nyo sa buhay, di ba, yung nagnunubok sa inyo, mahal nyo sa buhay po ang ginagamit ng kaaway. No, kasi kapag nasa wrong people ka, you are in trouble. Pero kapag nasa right people ka, you will flourish. Makakapag-establish ka ng mga bagay kasi nasa right people ka. Pero kapag nasa wrong people ka, subukan mo sumama sa mga chismosa, sa mga magnanakaw, 'di ba? Sa mga mamamatay tao, sa mga drug addict, 'di ba? Lagi kang nasa trouble. Amen? Kaya purihin ng Panginoon kasi tayo po ay pinagsasama-sama ng Panginoon. Bagamat 11 tayo ngayon dito, kasama natin ang Panginoon. Amen? Nanampalataya ako na kayo ang pinili ng Panginoon para marinig niyo po ang mensaheng ito. Amen. So purihin ng Diyos, tayo po'y dumako sa ating pag-aaralan. Namnamin po natin kung meron kayong mga Bible, sundan nyo rin po yung magbabasa. Ano po, pakibasa po ng may katarungan sa Matthew 13 po, 1 hanggang 19. Medyo mahaba po pero i-emphasize lang po natin yung istorya, ano po, kung paano, para malaman ninyo kung paano tayo nananakawan ng kaaway. Amen? Matthew 13 po, 1 hanggang 19. Amen. Okay. So, ito po ang nakasaad dito po sa Matthew chapter 13 hanggang 1 to 19. So, ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Ang sabi po rito, noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao. Nagtuturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasaka lumabas upang magasik. Ito po yung sabi niya. ng Panginoong Jesus. Sa kanyang pag-asik ay may binhing
nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasay, walang gaanong ugat. May binhi namang laglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay ang nagbuhay. May tig 100, may tig-60 at may tig-30 butil ang bawat buhay. Ang may pandinig ay makinig. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po din niyo dinadaan sa talinghaga ang inyong mga pagsalita sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita. At nakikinig, ngunit hindi nakarinig ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi rin kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinipikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Verse 16, papalad kayo kapag nakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa kanya, sa inyong nakikita. Ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig. Ngunit hindi ito napakinggan. Verse 18, pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Verse 19, ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Purihin ang Panginoon. Amen. Praise God. Ano po? Kung kayo po ay nakabukas ang inyong Bible, no? Basahin niyo po ulit sa Matthew, no po, 13, yung pinaka-verse po, 19. No po, yung verse 19. Ang sabi doon, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe
tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon nauunawaan o inuunawa. Siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis ang kanyang isip, ang mensaheng kanyang napakinggan. Amen. Na po? So napakahalaga po ng mensaheng napapakinggan ninyo. Kung kayo po ay nakatuon, no? Or attendance lang po tayo dito sa gawain. Na po, napakahalaga na kayo po ngayon dito ay pinili ng Panginoon na marinig po ang mensaheng ito. Na po? Kaya minsan naiisip po natin maraming tao ang nakakaisip, even I, including myself, naisip ko rin habang nung tayo po ay naging mananampalataya, 'di ba? Tayo children of God, pakiramdam natin, we struggle, 'di ba? Nag-i-struggle tayo sa maraming bagay, sa maraming different na bagay, 'no po? Bakit tayong mga Kristiyano, more than any people dito sa mundong ito, bakit tayo po yung laging nag-i-struggle? 'Di ba? Yun yung nasa mindset natin. Yun yung nasa kaunawaan natin. Kasi nararanasan natin. Sinasabi nga, naririnig ko, 'di ba? Bakit kung kailan ako lumapit sa Diyos? Minsan nga, nasisisi pa tayong mga lingkod ng Diyos eh. Bakit kung kailan ko nakilala si Sis Beb? Kung kailan ko nakilala si Pastor Randy? 'Di ba? Para ako nag-i-struggle. Lalo akong laging nagkakatotoo, parang gano'n yung mga sinasabi nila. 'Di ba? Minsan iniisip po natin 'yon, no? Bakit tayong mga mananampalataya, no? Pakiramdam natin, tayo lang yung may spiritual warfare. Na po, tayo lang yung may laban ng spiritual. Kasi tayo yung nakakaintindi, tayo yung nakakaunawa. Na po, kaya ngayong araw na to, nandito po ako para gamitin ng Panginoon, para ipahayag sa inyo, na po, at sabihin sa inyong lahat, na kung totoo, at hindi nagsisinungaling ang Diyos. Amen? If God be for us, who can be against us? Na po? Kung bakit natin naiisip yung mga bagay na bakit tayo? Amen? Bakit puro tayo na lang? No? Naniniwala kayo na tayo po ay nahirapan, tayo ay may warfare, 'di ba? Pero naniniwala ka rin ba na kung ang Diyos ay nasa iyo, sinong laban sa iyo? 'Di ba? Bakit parang mas nadadaig, 'di ba, ng mga paniniwala na 'yon, na kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, ikaw ay mahihirapan. Ikaw ay maghihirap. Sa langit lang daw ang kayamanan. Dito daw sa mundo, puro suffering. Puro suffering. No, it's not true. Hindi po yun totoo. Yun po ay kasinungalingan. 'Di ba? Kapag ikaw nasa Panginoon, akala ko po ba ang sabi ng salita ng Diyos? If you are in Christ, yung devil daw nasa under your feet. Tama po ba? Amen po ba doon? 'Di ba? Sabi sa Luke 19:10, kung di po ako nagkakamali, ano po? 'Di ba? Ang devil daw nasa ilalim ng paanan mo. 'Di ba? Lahat ng mga ginagawa nilang evil, serpiente, 'di ba? Paki-ano nyo nga po kung totoo 'yon na salita ng Diyos, 'di ba? Sa Luke po. 'Di ba? Pero bakit tayo na mga mananampalataya, 'di ba? Iniisip natin parang mas higit pa sila. 'Di ba? Yung mga demonyo, dahil hindi natin nauunawaan, no? Nabasa natin pero hindi natin ina-absorb na parang ninakaw lang ng ibon, tinangay yung karunungan na yon. But that's the word na dapat hindi natatangay sa'yo. 'Di ba? Bakit parang nino-normalize natin yung suffering, yung struggling, 'di ba? Even yung spiritual warfare. Bakit tayo po, na mga mananampalataya, nagiging custom na yun sa atin? Parang normal na. Ay, mananampalataya ako, sumunod ako sa Panginoon, kailangan maghirap ako. Ay, mananampalataya ako, kailangan maranasan ko to. Di ba po? Nagiging normal. Di ba? Na, if you are Christian, you have to suffer. If you are Christian, you have to go through spiritual warfare. Pero naisip nyo ba? Na po? Naisip nyo ba na maging mananampalataya ka man o hindi, whether you are Christian or not, you will suffer? Amen po ba? Nun bang hindi kayo Kristiyano, hindi kayo nagsasuffer? Nung bang hindi kayo Kristiyano, hindi kayo nahirapan?
Nung hindi ba kayo Kristiyano, hindi kayo wala kayong problema? 'Di ba? Nung hindi ba kayo Kristiyano, wala kayong sakit? Nung hindi ba kayo Kristiyano, hindi ba nagkakasakit yung mga anak ninyo? O anak ko? O kahit sino sa atin? Anyone po na pwedeng sumagot? Meron po ba? Meron ba dito na nung nakilala mo lang si Lord, tsaka lang tumalab yung sakit? Saka lang tumalab yung problema at yung struggle? Or you believe na whether you are Christian or not, you will suffer? Whether you're Christian or not, magkakasakit ka pa rin. Whether you're Christian or not, dadaan ka sa pagsubok. 'Di ba? Amen po ba? 'Di ba? Yun yung katotohanan. 'Di ba po? Yun yung katotohanan. Whether nasa Christian ka o hindi, whether nasa Diyos ka o hindi, pagdadaanan mo yan. 'Di ba po? Pero bakit parang namamagnify sa atin, 'di ba? Namamagnify sa atin na dahil naging Kristiyano tayo, 'di ba po? Tayo lang ang mahihirapan. Tayo lang ang magsasuffer. 'Di ba? Alam niyo ba ang katotohanan na pinapaunawa ng Panginoon sa ating lahat? Kung sino ang nagtetreat sa kaaway are those who are in Christ. Ikaw ang threat sa kalaban. Alam niyo po ba yun? Kayo yung kinakatakutan. Ikaw at ako ang kinakatakutan ng devil kung kilala mo yung identity mo. 'Di ba? Yung devil po ay more afraid sa'yo kesa sa kahit ano dito sa mundong ito. Alam niyo po ba yun? 'Di ba? Siya yung threat sa'yo. Siya yung ano sa'yo. Siya yung nagba-blackmail sa'yo. No? Ikaw yung blackmail sa kanila. Kung kilala mo yung identity mo. Kaya lang, kung hindi mo kilala, 'di ba? Mas matatakot ka sa approaching nila. 'Di ba? Doon pa lang nananakawan ka na. 'Di ba? Mas natatakot ka sa nangyayari sa buhay mo. Kasi ninanakaw na nila 'yung kapayapaan mo. 'Di ba? 'Di ba dapat yung devil po ang much more na afraid na nag-a-approach sa'yo kumpara sa kahit ano dito sa mundong ito. Pero ang issue po ano, paano ang devil, 'di ba, is napupunta sa way na napoprostrate ka sa buhay mo at napoprostrate pati pamilya mo. 'Di ba? Paano kang ginugulo ng kaaway samantalang anak ka ng Diyos? Sinasabi mo, dinideclare mo, I am the child of God. I am no longer sinner. I live by Christ. 'Di ba? Ang dami natin naririnig na gano'n. Pero bakit nakikita mo yung sarili mo na parang hindi ka natatapos makipaglaban? Lagi kang nakikipaglaban na pakaramdam mo, hindi mo na na-enjoy yung blessing ng Lord. 'Di ba po? Hindi nyo ba natatanong yung sarili nyo, bakit ganun? 'Di ba? Ang dami pong nagpapasalamat kanina and I believe bawat isa sa atin nakakaranas ng struggling. Nakakaranas ng pagsubok. Amen? Yung ibang tao nga, minsan, kanina, parang nung kaninang umaga, paggising mo, nag-aalala ka. 'Di ba? Para sa bukas. Nag-aalala ka para sa ngayon. Ulit, umaga sa akin. 'Di ba? Mag-aalala ako? Kailangan ko bang mag-alala para sa araw ko ngayon? Samantalang tinulungan niya ako kahapon? Amen po ba? Mag-aalala ba ako para sa bukas ko? Samantalang yung mga panahon na nag-aalala ako, tinulungan niya ako. 'Di ba po? Pero bakit palagi nating nakikita at natatagpuan yung sarili natin na lagi tayong nakikipag-away araw-araw? Imbis na ma-enjoy natin yung blessing ng Panginoon. Kaya kailangan po nating maintindihan at maunawaan po, that there is a disconnection when it comes to spiritual understanding. Pwede nating ilayo yung ating pag-iisip, yung ating sitwasyon, yung ating kalagayan, pagdating po sa spiritual understanding. Kasi believe it or not, we live by spirit. Sabi nga ang mga taong nabubuhay sa laman, kamatayan yon. Pero ang mga taong nabubuhay sa espiritu, buhay. Tama po ba? It is a scripture, I believe. Ito po ang sinabi ng Panginoon. Amen po ba? 'Di ba?
Kaya lang, nanonormalize natin na po, yung mga bagay na nangyayari po sa atin. Kaya nga po dapat pati yung mga gawa ng kaaway, no po, believe me or not, pati po yung mga witchcraft, 'di ba? Yung mga gawa ng kalaban, yung mga mangkukulam, 'di ba? Nino-normalize natin 'yan. No? Mas feeling natin mas makapangyarihan yung mga mangkukulam kaysa sa ating mga anak ng Diyos. 'Di ba? Kung sinasabi mo na anak ka ng Diyos, bakit mas makapangyarihan sa iyo yung kapangyarihan ng demonyo? 'Di ba? Ibig sabihin kulang ka ng kaunawaan. Doon pa lang nanakawan ka na naman. 'Di ba? Kasi hindi mo naintindihan. 'Di ba po? 'Di ba? Hindi mo kasi naiintindihan yung identity mo. Kaya kung bakit, 'di ba, who is Jesus? Sa 7 linggo na pinag-aralan natin, nawa po tumanim sa puso at isip nyo, who is Jesus sa buhay ninyo? At ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon para wag tayong manakawan. Yun pala yung dahilan. Di ba, kapag nagtatanong ka sa Panginoon, Lord, bakit ito na naman? Ba't parang hindi natatapos yung who is Jesus? Sumunod ka lang. Di ba, sumunod ka lang at mauunawaan mo. Kahit yung nangyari sa buhay natin, sumunod ka lang. Kasi isang araw mauunawaan mo din. If you know your identity, sila yung matatakot sa'yo, hindi ikaw yung matatakot sa kanila. Yun po ang katotohanan. Kasi kapag ikaw ginalaw nila, na nagkamali sila ng paggalaw sa'yo, they will die by correction. They will die by correction. Bakit po? Ang sabi ng Lord, ano daw ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Do you think ang pagkukulam hindi kasalanan? Papayag ka ba nagagalawin yung pamilya mo? Di ba po? Hindi. Hindi dapat ganon. Hindi ka dapat pumapayag na gagalawin ng mga mangkukulam. Every power is under the authority of God. Kaya wag kang mag-suffer. Kasi sabi ni Lord, don't suffer sa mga bagay na dapat nabubuhay ka. Diba? Pero dahil ninanakaw ng kaaway, yung understanding na dapat naiintindihan mo kung sino si Jesus sa buhay mo, pati buhay mo nananakaw na, pati joy nananakaw sa'yo. Pati peace nananakaw sa'yo. Pati wisdom nananakaw sa'yo. Pati knowledge nananakaw sa'yo because you don't understand. Kaya nga sabi, kapag ikaw may knowledge, diba, at may wisdom ka, without understanding, you will perish. Diba? Without understanding, sabi dito sa 19, diba? Diba po, kung hindi mo nauunawaan, kahit yung napakinggan mong mensahe at hindi mo naman inunawa, para ka lang binhi na nalaglag sa daan. Na dumarating ang masama at agad inaalis sa isip mo yung mensahe na napakinggan mo. Kaya ngayong oras na to, pwedeng pagkatapos nito, malakas ka, bukas ulit mahina ka. Ganun ka bang klase na lupa? Ganun ka ba klase na Kristiyano? Na kapag nakakarinig ka lang ng salita ng Diyos, kaya doon ka lang malakas. Pero bukas ninakaw na agad ng kaaway sa'yo. Di ba po? Kaya dapat po, tayo yung nagka-crush. Di ba? Dapat, nagiging boldly tayo. Kaya, paano ba tayo nananakawan ng kaaway? How can you say na yung belong sa God, di ba po? Kapag ikaw belong sa God, tapos sinasabi mo nananakawan ka, ba't ganun? Di ba po? Pero, kino-quote mo yung scripture na if God is with me, who against me? Pag nagdadasal ka pa nga, Lord, sinabi mo sa yung salita, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Di ba? Ang dami mong sinasabi, kino-quote mo may scripture, pero hindi nagmamanifest sa'yo. Di ba? Hindi ka totoong nagiging bold. Hindi ka totoo na nagiging totoo sa harap ng Diyos na pinapaniwalaan mo yung sinasabi niya. Kaya lagi tayong tinetest. Alam niyo po, mga kapatid, ito yung pinapaunawa ng Panginoon sa atin. The word of God is already against him. Ang salita ng Diyos
ay it is established na. Established na po. Inordain na yan, kinumand na yan na walang kapangyarihan ng demonyo sa'yo. Di ba po? Kaya nga, hindi na siya dapat nakakalapit sa'yo. Pero bakit? Di ba? Bakit he find a way to come in sa buhay mo? Bakit nagkakaroon siya ng pintuan na pumasok sa buhay mo? Bakit? Yun yung tanong. Yung ibang tao sinasabi nila, di ba? Yung kasalanan. Di ba? Yung kasalanan daw, kaya ba nakakapasok yung demonyo sa buhay mo dahil sa kasalanan? Kapatid, ang kasalanan ay kasalanan. Di ba? Everybody sin. Everybody sin. Sino hindi nagkakasala dito? Itaas niyo po yung kamay niyo. Di ba? Kaya bilang mananampalataya, na po, unawaan niyo po itong pinapaunawa ng Panginoon. Bilang mananampalataya, wag natin laging sinasabi sa mga tao o mananampalataya because of kasalanan, kaya pumapasok si Satan. Dahil ang kasalanan daw po ay kasalanan. We cannot say that. Bakit? How about you, kapatid? Paano ikaw, Pastor Randy, hindi ka ba nagkakasala? Paano ikaw, Nika, hindi ka ba nagkakasala? Ate Jane, Kuya Lindon, Ate Therese, Kuya Yolando, Kuya James, Mami Ludi, Ate Ninya, Ate Billie Jean, hindi ba kayo nagkakasala? Ako? Hindi ba ako nagkakasala? Amen po ba? So, hindi natin pwedeng sisihin ang kasalanan. Di ba? Ang kasalanan ay kasalanan. Di ba po? Pero sabi daw po sabi po sa Bible, no po, you have to be holy. Paano tayo magiging holy kung lahat kayo sinasabi niyo makasalanan tayo? We can never make, di ba po? We can never make. Tama po ba? Di ba? Pero sabi sa Bible, be holy because I am holy. So meaning, mga kapatid, the holiness, the only way of holiness is through Jesus. Amen po ba? Di ba? Kung lahat kayo nagkakasala, mga Kristiyano na tayo ngayon, lahat pa rin tayo nagkakasala. So the only way of holiness is through Jesus. Amen? So you cannot receive holiness. Hindi mo pwedeng ma-receive yung holiness muna, then you come to Jesus. Nalilinawagan po ba kayo? Naliliwanagan po ba kayo sa mensahe? Nauunawaan niyo po ba yung pinapaunawa ng Panginoon sa atin? Di ba? Paano ka magiging holy kung righteousness nga hirap ka? Amen? Di ba? Imposible. Imposible po. Lahat kayo, sinasagot nyo ngayon, nagkakasala kayo. Do ibig sabihin, sa righteousness, wala na tayo. Bagsak na tayo. Then, you want to step up for holiness? Nakita nyo po ba? Di ba? Nakita nyo po ba yung sitwasyon natin, yung kalagayan natin sa harap ng Diyos? Imposible. Kaya kapatid, think of that, no? Kung ikaw ay nahihirapan sa righteousness, wala kang ground to stand except you stand to Jesus. Kaya kung natatandaan niyo po yung sinasabi ko, yung pinapaunahan ng Panginoon sa atin, who is Jesus, siya yung righteousness natin. Diba? So how can you skip righteousness to holiness? Kung sa righteousness pa lang, hindi ka na makataas. Hindi mo na maabot ang righteousness, naakyat ka pa ba sa holiness? Hindi na po. Kaya Christian, tayo pong mga mananampalataya at believers, diba? Kung tayo po ay nag-struggle sa righteousness, at yung mga tao na nagsasabi they are righteous, yun po yung mga taong self-righteousness. Ang tawag sa kanila, self-righteousness. Akala nila silang matuwid. Pero ang sabi ng Panginoon, no po, kung natatandaan niyo yung verse na yon, I believe Isaiah, lahat ng ginagawa mo, basahan sa harapan ng Diyos. Kahit anong gawin ng tao, basahan sa harap ng Diyos.
maruming basahan, piltirag. But you want to be holy. Sinasabi mo na gusto mo maging holy. Diba? Kaya I hope you understand the Word of God na pinapaunawa sa atin. That the Lord Jesus is the only way we can stand before God. Nakakatayo tayo sa harap ng Diyos, sa harap ng Ama because of Jesus. Bakit po? We are forgiven because of Jesus. We are redeemed because of Jesus. We remain in God, nananatili tayo sa Diyos because of Jesus. We go to heaven, di ba po? Because of Jesus. Amen? Na po, kailangan nyo pong maunawaan lahat yan. At ito po ang gustong maipaunawa sa inyo ng Panginoon. You are sanctified, justified, purified before the Lord because of Jesus. Nobody can stand before the Lord kung hindi si Jesus. Kaya nga, di ba, napag-aralan natin, He is the only way, the truth, and the life. Kaya kapag kulang ka ng pag-unawa, di ba, hahabulin ka ng sarili mong buntot. Hahabulin ka ng sarili mong buntot pag kulang ka po ng pang-unawa. Kaya ito yung dahilan kung bakit tayo nadideceive ng Panginoon. Ay, ng demonyo, sorry po. Kung bakit tayo nadideceive. Kung bakit tayo nagkakaroon ng kasinungalingan sa isip natin. No, hindi ko to kaya kasi ganito, feeling mo galing sa lakas mo. 'Di ba? Hindi ko kayang umawit, feeling mo galing sa'yo. 'Di ba? Ganun po 'di ba? May self ano ka. Akala mo lahat ng bagay na ginagawa mo galing sa'yo. Doon pa lang nanakawan ka na. 'Di ba? Akala mo mas malakas yung mga witch. Doon pa lang nanakawan na kayo. Nanakawan na ako. 'Di ba po? 'Di ba? But hindi nagiging effective yung word. If God is with me, who against me? 'Di ba? Doon pa lang nanakawan na tayo ng kaunawaan. Talunan na tayo. Amen po ba? 'Di ba? Kaya meron pong major disconnect, no? May major na kailangan nating ginagawa. No? Akala mo kasi kapag ikaw ang gumagawa ng lahat, feeling mo may pupuntahan ka, pero wala ka namang pinupuntahan. Pagdala-dala mo lang yung sariling intellectual mo, 'di ba? Yung sariling pangunawa, opinion mo, wala kang mararating, wala kang pupuntahan kung hindi ka lumalakad sa espiritu ng Diyos. Kaya, how yung kaaway pumapasok sa buhay natin? Dahil sabi po, they are roaring lion. Di ba? Nag-iingay sila. Pero paano sila nakakapasok para magnakaw sa atin? There's difference between robber and thief. No? Alam niyo po yung robber, tinututukan kanya ng gun, ng baril at ng knife para makuha niya firstly yung kayamanan mo o yung pera mo o yung wallet mo, 'di ba? O yung cellphone mo. Tututukan kanya, yun yung tinatawag na robber. 'Di ba? Pero hindi pwedeng gawin sa iyo 'yon ng kaaway. Bakit po? You are heavenly protected. Kung kilala mo yung identity mo kung kilala mo yung identity mo na ikaw ay anak ng Diyos, you are heavenly protected. 'Di ba? Kung ang protection mo ay nasa Panginoon, 'di ba? I am the gate, sabi ni Lord. He is the good shepherd, 'di ba? Kung nauunawaan mo na ang protection mo ay galing sa Diyos, you can never be robber. Ang magnanakaw, no po, una yan, inoobserbahan ka niya. Pero pag nakita niya, na alam mo, inoobserbahan niya yung kahinaan mo. Pero pag naunawaan mo yung kahinaan mo, hindi ka na niya titirahin sa kahinaan. Titirahin ka niya sa mga places ng buhay mo na hindi mo nauunawaan at hindi ka aware. Doon ka niya ninanakawan. Hindi ka kasi aware. Tingnan nyo nga po 'Di ba? Ngayon nga, may mga kaunawaan kayo. Pero kapag may nagsasalita, oo nga no, mali ako doon. 'Di ba? Pag pinaunawa na sa atin ng Panginoon na, oo nga no, mali ako doon, hindi dapat ganun yung iniisip ko. 'Di ba? Yun yung mga bagay na pinasok ka ng kaaway dahil hindi mo nauunawaan at hindi ka kasi aware. Amen? Kaya natin nasasabi, yung blessing ko, yung pamilya ko ninakaw ng kaaway. Yung pamilya ko sinira ng kaaway. Yung mga blessing na binigay ng Diyos sinira ng kaaway. How? How come?
Kasi once you are blessed, di ba? Kapag yun binigay ng Panginoon, responsable din siya na protektahan yun. Tama po ba? When you are blessed, kaya nga sabi, kapag blessed ka, you cannot curse. Diba? Tingnan nyo po ang Israel. Yung propetang si Balaam, diba? Pinapasumpa yung Israel. Pero dahil may covenant si Lord doon sa Israel, pati donkey nagsalita, bakit mo ko tinatadyakan? Diba? Sabi niya, hindi niya maisumpa. Kahit propeta siya ng Panginoon, hindi niya maisumpa yung bayang Israel. Bakit? Dahil may covenant doon ng Panginoon. Sa'yo din may covenant ang Diyos. Kaya nga, di ba, pinag-aralan natin yung 7 who is Jesus? Ikaw ang ilaw? Ikaw ang asin ng mundo? Di ba? Pero bakit? Nananakawan ka. Di ba? Kung binigyan ka ng blessing ng Panginoon, binigyan ka ng kotse, bahay, di ba? Sasakyan. Di ba? Every good gift is galing sa Diyos. Yun po ang sabi niya sa Santiago. Amen? Actually, lahat ng blessing galing sa Diyos depende lang sa pangunawa mo at depende kung paano mo gagamitin. Hindi ka pwedeng i-bless ng demonyo. Wala siyang kapangyarihan. Di ba? Wala siyang kapangyarihan na bless ka. Kasi ang trabaho ng demonyo, nakawan ka. Tama po ba? Patayin. Di ba? Yun ang trabaho niya Nakawan ka, patayin. Di ba? Yun yung trabaho niya. Paano niya nasasabi, di ba, na laging yung kaaway ang nagnanakaw sa inyo kung protektado kayo na galing sa Panginoon. So if God give you something, He is also responsible to secure it. Di ba po? Kaya nga sabi niya sa salita niya the blessing of the Lord make it rich. Sabi niya po doon, and add no sorrow. Kaya kung may pera ka, bahay ka, kotse ka, at dumating ang pagkakataon na tinanggal yun sa'yo ng Diyos, nawala yun. Ako po may mga bagay na nawala sa akin. Pero alam niyo ang salita, ang ano ko, tinanggal yun ng Lord sa akin. Even mga tao, tinanggal sa akin ng Panginoon. Bakit po? Kasi may ipapalit siyang mas mabuti. Kasi may ipapalit siyang mas mainam. Kasi may ipapalit siya na mas karapat-dapat. Kasi He know better. Sabi nga ni Ate Teres kanina nakikita ng Diyos ang future. Ikaw hindi mo nakikita. Amen? Pero kailangan mo pa rin lumakad kahit di mo naunawaan, kahit di mo naintindihan, para di ka manakawan. Satan have no authority. Katulad po ng kwento ni Job. No, hindi na po natin basahin. Pa-explain na lang natin para hindi na tayo humaba. Yung kwento ni Job, di ba? Si Job kahit di niya nauntawaan, walang Bible noon, wala siyang binabasa na 5 books. No, wala siyang binabasa. Righteous siya sa harap ng Panginoon. Nag-aalay siya kasi iniisip niya baka nagkakasala yung kanyang mga anak. Kasi it is true. Ikaw at ako nagkakasala. Kahit anong gawin mo, magkakasala at magkakasala ka. Si Job, ano sabi sa kanya? Satan, anong ginagawa mo? Diba? Sabi po ng Panginoon, saan ka na naman ang galing? And ito po, palibot-libot ako dito sa libutan. Diba? Nakita mo ba yung anak kong si Job? Diba? Opo, diba? Dumating yung point na usapan nila doon. Kaya naman siya ganyan kasi binibigay mo lahat sa kanya. Diba? Pero hindi niya sinabing, hayaan mo akong kunin ko. Hindi. Wala po yun sa verse. Unawain niyo pong mabuti, no? Kahit basahin niyo po yung Job. Hindi ang demonyo ang kumuha nun. Ang Diyos ang nagbigay ng authority. Ang Diyos ang nagpaunlak doon, di ba? O sige, pumayag siya. Pero without saying the word, di ba? Without saying that word na sige, wag mo lang gagalawin o papatayin si Job. Di ba? Ang ibig ko lang pong sabihin sa inyo, niloloob ng Panginoon, inalaw niya na magalaw ang buhay ni Job by His word and His authority. Hindi sa authority ni devil. Hindi sa authority ni Satan. Nagkasakit din po si Job. Nag-suffer siya, nagkaroon siya ng ketong. Kung anong pinagdaanan nyo, mas malubha pa ang pinagdaanan ni Job kasi nawala buong pamilya niya. Kayo nagkakasakit pa lang. Diba? Hindi pa nawawala yung buong pamilya ninyo. Hindi katulad nung kanya 24 hours, pati kayamanan, lahat wala.
Hindi sa inyo ginagawa ng Panginoon yon. Bakit? Alam niya ang level ng pananampalataya ninyo. Alam niya ang level ng kaya niyong tanggapin. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon sa kanyang salita, walang bagay na bibigay niya na hihigit sa limitasyon ng bawat isa sa atin. Tapat ang Diyos. Ginawa niya yun kay Job kasi alam niya at kilala niya. Personally si Job. At ikaw din kilala niya. Kung kukuhanin niya lahat sa'yo na nasa buhay mo ngayon, hindi ka magiging katulad ni Job kasi ikaw at si Job ay magkaiba. Kaya tandaan ninyo, irespetuhin natin yung proseso ng Panginoon sa atin, pero hindi the way na pumapayag tayo na ninanakawan tayo ng kaaway, ang kapayapaan, ang joy, ang kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon. Di ba po? Parang ang sinasabi ng demonyo kay God nung kausap niya, allow me. Bigyan mo ko ng permiso. Di ba? Allow me. Kung hindi ia-allow ng Diyos na galawin ka, wala siyang karapatan. There is no authority come from Satan. There is no. Wala. Because it is written, lahat ng authority, kapangyarihan, nakikita at hindi, nasa ilalim ng kamay ng Panginoon sa Kanya at para sa Kanya. Colossus 1:16. Amen po ba? Kaya kailangan kilala nyo kung sino magnanakaw sa buhay ninyo. Di ba po? Kasi may mga evil eye sa mundong ito. Kapag nakikita nila na umaasenso kayo, di ba? Andyan ay mga chismosa. Anong respond mo? Kamusta ka? Nananakaw ba? Kapag nagsalita sila na hindi maganda sa'yo, nananakaw na ba yung kapayapaan mo? Nananakaw na ba yung kasiglahan mo? Yung kagalakan mo? Di ba? Kasi ganun ka susubukan ng kaaway. Minsan may tinatanggal sa'yo. Kamusta yung respond mo? Pinahintulutan po yun ng Panginoon. Kaya nga po alamin ninyo kung sino nagnanakaw sa inyo. Napakabuti po ng Panginoon kasi pinapaalam niya sa atin to. No po, inalimbawa ko po si Job. Si Job po kasi siya na yung pinakamasaklap siguro na nangyari. 'Di ba? Si Daniel tinapon po sa leon, pero kinain ba siya? Hindi, kasi may pananampalataya siya. 'Di ba? Kaya kilalanin po natin kung sino yung nagnanakaw sa buhay natin. At wag nating laging i-declare na yung kaaway. 'Di ba? Yung kaaway na lang laging, kapatid, mas makapangyarihan ka sa away, dapat threat ka sa kaaway. Huwag kang papayag. Huwag kang papayag. You have the power. Meron kang power at authority. Know your identity. Know your identity in the front of God. Si Job alam niya. Si Job nauunawaan niya. Kaya napakahalaga na nauunawa mo yung salita ng Diyos. Kaya sabi ni Job, hubad akong dumating sa mundong ito, hubad din akong babalik. Kapatid, sasaktan ka ng mga mahal mo sa buhay. Sasaktan ka ng mga tao sa paligid mo. Pero haharap pa rin tayo sa Diyos sa mga bagay na sinalita natin, ginawa natin, binitawan natin. Salvation is individual. Pero salvation can be packaged, di ba? Kung magamit ka ng Panginoon na maging liwanag at asin sa buong pamilya mo. Di ba? Kung ikaw, naniniwala po ako doon, no, once na may isang Kristiyano sa pamilya, lahat ng pamilya maliligtas, naniniwala ako doon. Mas madaling paniwalaan na magaling ka na kaysa isipin mo na may sakit ka. Mas madaling paniwalaan na ikaw ay child of God kaysa isipin mo anak ka ng demonyo. Mas madaling paniwalaan na ikaw ay mananagumpay kaysa talunan ka. Mas madaling paniwalaan na God is with you who against you kaysa natatalo ka ng kaaway. Dahil ninanakaw niya yung karunungan, yung kaalaman, kapayapaan na dapat ine-enjoy mo yung blessing ng Panginoon sa mundong ito. Kristiyano at hindi ka, magi-struggle ka. Kaya alamin mo kung sino ang magnanakaw. At when you find, sabi nga, di ba? Nung nalaman ni Job kung sino yung magnanakaw, di ba? Alam niya at pinahintulot din ng Panginoon na maganap sa buhay niya. It multiply, bumalik sa kanya lahat. Naging higit siyang mas mayaman, di ba? Nagkaroon siya ulit ng mga anak. Hindi po ba yun ang kwento? Di ba binalik lahat ng Lord, lahat ng nawala sa kanya?
Ganun ka din, kapatid. Kaya tandaan mo, itong taon na to, i-declare mo sa buhay mo na hindi matatapos ang taon na to na lagi kang magsasuffer. Na hindi matatapos ang taon na to na lagi kang nanakawan ng kaaway. Maging matalino ka. Kasi sabi niya, the lack of knowledge of my people, 'di ba? Will perish. Kaya nga tinuturuan ka magkaroon ng knowledge. Ang knowledge galing din po sa Diyos. Hindi lang yan sa knowledge sa mundo. Lahat ng knowledge galing sa Diyos yan. Kaya nga pinapaunawa sa iyo yung knowledge. Bakit? Kapag may knowledge ka, hindi mo pa pupuntahin sa eskwelahan na puro barumbado yung anak mo kasi may knowledge ka. 'Di ba? Pinapaunawa sa iyo ng Panginoon ang evil at good. 'Di ba? Kahit wala ka pa sa Panginoon, pinapaunawa ng Diyos ang tama at mabuti sa atin. Kasi ang knowledge galing sa Diyos. Hindi pwedeng galing sa demonyo ang knowledge. Ang demonyo galing din, kinreate lang din yan. Lingkod nga yan, servant nga yan ni Lord. Tapos sasabihin mo, mas makapangyarihan sa'yo. Yung demonyo nga, hindi tinawag na anak ng Diyos. Ikaw tinatawag na anak ng Diyos, pero mas makapangyarihan siya sa'yo. Yun ang feeling mo. Di ba? Feeling mo, nananakawan ka niya. Di ba po? It is wrong. Yung mindset na yon, kulang ka ng understanding. Kaya feeling mo, mas makapangyarihan sila sa'yo. Sige po, punta na tayo sa conclusion po. Proverbs 6:31 po, pabasa po. Proverbs 6:31. Amen. So, ayan. Sabi po sa Proverbs 6:31. Ito po ang sinasabi. Kung siya ay mahuli, Proverbs 6:31. Kung siya ay mahuli, ang bayad ay 7 doble. Ang lahat niyang pag-aari ay kulang pang panghalili. Amen. Amen. Tama po Yet if he caught, sabi niya, he will pay sevenfolds. Through it cost him all the wealth of his house. Kapag nahuli daw yung kalaban, yung thief, di ba? Pag nahuli yung thief, magbabayad siya ng 7 beses. Di ba po? Kung siya ay mahuli, magbabayad siya ng 7 beses. Di ba? Kasi kung nagkaroon siya ng error sa'yo, magbabayad siya sa Panginoon ng correction. Ano man yung 7 correction na yon ng mga taong gumawa sa'yo ng masama, kasi alam niyo po, tao din ang gagamitin ng demonyo para nakawan ka. 'Di ba? Hindi niya naman inatake si Job dahil siya Hindi, kinuha niya 'yung mga anak, 'di ba? Ginamit niya 'yung mga anak, ginamit niya 'yung kayamanan. Kaya ang totoong magnanakaw dito sa mundo, hindi pwedeng ang demonyo, mga tao din ang ginagamit niya. Kaya nga si Jesus, nung bumaba siya sa mundong ito, 'di ba, si Holy Spirit, naging tao siya. Kailangan niya tayong maabot sa pamamagitan ng katawang tao, 100% na tao, 100% na Diyos. Yung demonyo din, hindi siya pwedeng gumalaw lang by spirit at gagalawin ka niya. Po? Gagamit din siya. Ginagamit niya yung mga spirit na mga demonyo para gamitin yung mga tao para saktan ka, para lokohin ka, para nakawan ka. 'Di ba? Kaya nga yung mga patubo, tingnan niyo, nananakawan tayong laki, 'di ba? Pero blessing ng Lord yun sa atin, ninanakaw. Amen? Pero pag nahuli daw sila, yung mga witch, yung mga mangkukulam na yan, pag sila nadakip ng Panginoon, 7 beses silang kailangan magbayad. Ayaw sa gusto mo. Bakit? Desisyon ng Diyos yun Parusahan sila. Diba? Kasi nabasa at hindi nila ang Bible, alam nilang mabuti at masama, pero bakit ginawa nila sa kapwa nila? Bata ka pa lang, kahit di ka nagbabasa ng Bible, alam mong masamang magnakaw, alam mong masamang saktan ng kapwa mo, alam mong hindi dapat na ginagawa mong awayin ng kapwa mo. Meron kang intelektual na ganun, na nakatanim sa'yo. Dahil may spirit sa'yo na inipan ng Panginoon nung nilikha ka pa lang. At yun yung spirit na yun na nakikipag-isa sa Holy Spirit kapag naunawaan mo na at nagkaroon ka ng kaunawaan na kailangan mong manumbalik sa Diyos. Amen? Yes, as a Diyos tayo. Nagkakasala tayo, nagkaroon tayo ng mistake. Pero hindi na tayo nalulunod sa kasalanan. Kaya po tandaan ninyo, kaya po ang sabi niya, sa Diyos ang pagganti. Hindi ikaw.
Ano po? Sabi nga niya sa people do not despise to thief if he steal to satisfy his hunger when he is starving. Yet, if he is caught, he must pay sevenfold. At babalik din yon, sevenfold din sa'yo yung pagpapala. Babalik sa'yo, ibabalik ng Diyos sa'yo ang lahat ng nawala sa'yo. Amen? Ganun po pag anak ka ng Panginoon. Kaya huwag tayong matakot sa mga magnanakaw. Huwag tayong matakot sa kanila, no? Lumaban po tayo na may kagalakan, may pag-ibig, may kapayapaan. Where is the wisdom? Kung nandun ang wisdom sa'yo, hindi mananakaw ang kapayapaan sa'yo. No po? Kung meron ka namang wisdom, knowledge, at wala ka namang kaunawaan, yan ay poison sa'yo. Kahit pa yan ay salita ng Diyos. Kahit pagaling sa salita ng Diyos yan, without understanding, yes, may wisdom ka at knowledge, but that is poison kung wala kang pangunawa. Kaya nga yun yung verse natin eh. Kahit napakinggan mo yung salita at nakuha pa rin sa'yo, ninakaw pa rin, di ba? Wala ka pa rin kaunawaan. Hindi mo pa rin maunawaan. Amen? I hope and I pray po, simple lang yung mensahe. I hope merong tumatak sa inyo, nalinawan sa inyo, nabuksan sa inyo po, na pang-unawa, na pinapaunawa ng Panginoon. Huwag kang papayag na nanakawan ka. Kailangan ikaw ang kinakatakutan nila. Kailangan ikaw, alam mo identity mo sa harap ng Panginoon. Dahil sa mundong ito, darating ang panahon. Kahit sa Revelation sinasabi po, ikaw mabubuhay ka ng habang buhay, pero ang demonyo paparusahan habang buhay. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Father God, sa wisdom, knowledge, and understanding na pinapaunawa mo. We believe, Father God, na marami pa kaming matututunan dahil mayaman ka sa pangunawa, Panginoon, talino, Panginoon, at kaalaman. Ama, ikaw ang unang nagtagumpay sa mundong ito. Kaya nananampalataya kami na bilang mga anak mo, kami rin, Panginoon, ay maging mananagumpay. It is your word, Panginoon, that we are conqueror. Panginoon, tagapagmana kami. At alam namin, Panginoon, na hindi ka Diyos na nagsisinungaling. Kaya, Lord, empower us by your Holy Spirit. Lord, pagyabungin mo pa yung karunungan namin upang hindi kami mapahamak sa takdang panahon, Panginoon, hanggang sa pagdating mo, Ama, makasama ka namin sa buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos, purihin at dakilain ka, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Amen. Glory to God po. Sa buhay mo po, Sister Bev, sa napakagandang mensahe